nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Usapang budget natin. Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Isang maganda at makabuluhang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Yusek Goddess Hope Libiran. Yes, magandang gabi sa iyo, Yusek, at magandang gabi po sa mga nakikinig sa atin at sa mga nanonood din. Siyempre, ako po si R. Vargas at welcome po sa programang Usapang Budget Natin dahil budget natin ito. Ang atin pong programa hatid sa inyo ng Department of Budget and Management at napakikinggan sa Radyo Pilipinas 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band. And Yusek, sabay din po tayong napapanood sa Channel 3, doon po sa mga gumagamit ng TV Plus, at Channel 45 to 49 naman, doon naman Yusek sa mga gumagamit ng Affordabox, at syempre via Facebook Live sa PIA at Usapang Budget Natin page ng DBM, ganun din sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Kaya naman, shout out sa lahat ng nakikinig ngayon sa radyo, ganun din po sa mga nanonood sa TV at sa social media ng ating palatuntunan. Alam mo, punong-puno ang programa natin ngayon at makakasama rin natin mamaya ang isang kasamahan natin sa Department of Budget and Management na si Undersecretary Sasa Del Rosario. Pero bago yan, narito muna ang ating budget news. Usapang budget natin. Budget news. Tiniyak ni Department of Budget and Management Secretary Mina Pangandaman na patuloy na makikinabang ang publiko sa mga programa ng gobyerno. Ito ay sa pamamagitan ng paglalaan ng kabuuang 32.72 billion pesos sa ilalim ng 2024 National Budget para magbigay ng kabuhayan sa mga nangangailangan. Kabilang sa mga programa ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers o TUPAD. Kasama rin ang Job Start Philippines Program, Special Program for Employment of Students, DOLE Integrated Livelihood Program, ang Government Internship Program at ang DOLE Adjustment Measures Program. Binigyang diin ni Sec Mina na ito ay naayon sa adhikain ni Pangulong Bongbong Marcos para sa isang bagong Pilipinas na layuning lumikha ng komprehensibong plano para sa pag-unlad ng ekonomiya at lipunan. Para naman po sa sektor ng agrikultura, aprobado na ang 455.59 billion pesos upang tugunan ang mga pangailangan sa operasyon ng Rice Competitiveness Enhancement Program para sa unang quarter ng 2024. Kabilang sa mga ahensyang pinaglaanan ng pondong ito ang Department of Agriculture, Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines at ang Philippine Rice Research Institute. Layo ng pondo ang madagdagan ang pagiging produktibo at competitiveness ng mga magsasaka ng palay at ang madagdagan ang kanilang kita.
Ayon kay Secretary Mina, ang pagtiyak sa seguridad sa pagkain, partikular na ang bigas, ay isa sa mga isinusulong sa ilalim ng Bagong Pilipinas ni Pangulong BBM. Mula sa balitang agrikultura, dumako naman tayo sa balitang para rin sa pamilyang Pilipino. May kabuoang 34.27 billion pesos ang inilaan ng DBM para sa pagpapatupad ng Protective Services of Individuals and Families in Difficult Circumstances o PSI-FDC program. Ang nabanggit na halaga ay naglalayong tulungan ang halos 4 na milyong benepisyaryo sa buong bansa. Usapang free wifi naman, inaprubahan ni Secretary Mina ang pagpapalabas ng 2.5 billion pesos para sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Kasabay nito ang kaukulang Notice of Cash Allocation para sa unang quarter ng taon na nagkakahalaga ng 356.2 million pesos. Nakalaan ng pondo para sa pagpapatupad ng Free Public Internet Access Program kung saan 2.4 billion pesos ay para sa libreng wifi sa mga pampublikong lugar habang 50 million pesos naman ang para sa mga state universities and colleges. Layunin ng programa ang magbigay ng zero-cost internet access sa mga pampublikong lugar gaya ng ospital, plaza at transport terminal. At yan ang mga tampok na balita sa ating budget news. At sa oras na ito, dagdag kaalaman naman para sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Oras na para sa ating Budget 101! Usapang budget natin. Budget 101. Ngayon ang General Appropriations Act o GAA. Alam mo, madalas itong mabanggit tuwing pinag-uusapan ng national budget. Ay, oo, tama ka dyan, Yusek Gades. At syempre, mahalagang malaman ng ating mga kababayan, ano ba itong GAA at paano ba nabubuo ang budget ng bansa sa buong taon? Ang General Appropriations Act o GAA ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang batas na ipinapasa sa Kongreso taon-taon. Nakapaloob dito ang Annual Expenditure Program o mga programa at proyekto ng gobyerno na popondohan sa loob ng isang taon. Sa madaling salita, ang GAA ay ang batas na nagtutukoy ng pambansang budget natin. Ang pagbabudget sa national government ay may 4 na yugto o proseso: budget preparation, budget authorization, budget execution, at accountability. Bagamat magkakaiba, nag-o-overlap ang mga ito. Ang paghahanda ng budget para sa susunod na taon ay nagpapatuloy habang iniimplementa ng mga ahensya ng gobyerno ang budget ng kasalukuyang taon. At the same time, nagsasagawa rin ng budget accountability at review ng budget ng nakaraang taon. Nagsisimula ang pagbabudget sa pagtukoy ng mga pangkahalatang mga target na pang-ekonomiya, mga antas ng paggasta, projection ng kita, at ng plano sa pagpopondo ng Development Budget Coordinating Committee o DBCC. Ang DBCC ay isang interagency body na binubuo ng DBM Secretary bilang chairman kasama ang Secretary ng Department of Finance, ang Director General ng National Economic and Development Authority, Bangko Sentral Governor at isang kinatawan ng Office of the President bilang mga miyembro. Mag-i-issue naman ang DBM ng budget call na tumutukoy sa balangkas ng budget, nagtatakda ng mga target sa ekonomiya at pananalapi, magpe-prescribe ng mga priority trust at mga antas ng budget,
at binabaybay ang mga guidelines at procedures, mga technical instructions, gayon din ang timetable para sa paghahanda ng budget. Iyahanda naman ng bawat ahensya ng gobyerno ang kanilang detalyadong budget estimate ranking ng mga programa, proyekto at aktibidad gamit ang capital budgeting approach at isusumite ito sa DBM. Sa DBM, nagsasagawa ng mga hearing kung saan ipapatawag ang mga ahensya para i-justify ang kanilang budget sa harap ng DBM Technical Panel. Matapos nito, ipepresent sa DBCC ang proposed budget level ng department, mga ahensya at special purpose funds para maaprubahan. Kapag aprobado na, isusumite ito sa Pangulo at kanyang gabinete para sa review at approval. Ating tandaan, sa ilalim ng ating konstitusyon, kailangan magpasa ang Pangulo ng National Expenditure Program o NEP 30 araw matapos ang pagbubukas ng regular session ng Kongreso o 30 araw matapos ang SONA ng Pangulo. Kapag aprobado na ito ng Pangulo ay ibibigay na ito sa House of Representatives upang masimulang talakayin at pag-usapan ng ating mga mambabatas. Tatawagin na itong General Appropriations Bill o GAB. Sisimulan itong busisiin sa mababang kapulungan bago ito ibigay sa Senado. Kapag napagkaisa na ang aprobadong pambansang budget sa Kamara at Senado, isusumite ito sa Pangulo upang pag-aralan at aprubahan. Kapag napirmahan ng Pangulo ang budget ng bayan, ay tuluyan ng magiging batas o ang GAA. Ang proseso ng pagbuo ng pambansang budget ay masusi. Halos tumatagal ng 1 buong taon upang masiguro na mayroong pondo ang mga programa at proyekto na kailangan at ramdam ng mga mamamayan. Jenny Ortiz Bolivar para sa Usapang Budget Natin. Ayan, a very comprehensive explanation. Yes. Magandang malaman at maintindihan talaga ng ating mga kababayan kung ano ba yung ibig sabihin ng GAA at kung paano ba inilalaan yung pondo ng ating bayan. I agree, Yusek. For sure, maraming natutunan yung ating mga tagapanood at tagapakinig ngayon. At syempre, ganun pala yun, Kasi nga naman, mahirap kumilos ang isang ahensya ng gobyerno kung walang budget. Tama. Kumbaga, parang sa bahay din, sa tahanan, kung wala kayong budget, parang hirap din kumilos, ha? So, simula pa lamang yan, mga kaibigan, marami pa po kaming ilalatag na Budget 101 sa inyo sa mga susunod nating episode para mas maunawaan nyo po ang usapin ng budget, mapa sa bansa man yan, o kaya sa tahanan, o kahit pa Yusek sa mga personal na gastusin. Tama, R. Kaya naman, wag na wag po kayong bibitiw dahil marami pa kaming mga tampok dito sa usapang budget natin. Sa atin pong pagbabalik, Budget Matters naman kasama si Undersecretary Sasa Del Rosario. Tutok lang at magbabalik po ang usapang budget natin makalipas ang ilang paalala. Ngayong panahon ng El Nino, narito ang ilan sa maaari nating gawin para makapagtipid ng tubig. Laging siguruhing sarado at walang tulo ang mga gripo kapag hindi ginagamit. I-check ang mga tubo kung may tagas at ipaayos agad kung mayroon. Imbes na mag-shower, gumamit ng balde at tabo sa pagligo. Gumamit rin ng baso pag nagsisipilyo. Gumamit ng plangganang may sapat na tubig kapag naghuhugas ng mga kaldero, plato at iba pang pinagkainan para maiwasan ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng tubig sa gripo. Ipunin ang used water at ito ang gamiting pang-flush sa toilet. I-report agad ang mga makikitang illegal water connections, gayon din ang mga unauthorized na pag-iigib sa mga fire hydrants. Ito ay mga simpleng paraan lamang, ngunit sa ating kooperasyon ay malaking bagay ito upang masigurong sapat ang ating water supply sa lahat ng panahon. Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Good news para sa mga vloggers at aspiring content creators. Dahil sa demand ng industriya, kasama na ang content creation sa mga kursong alok ng TESDA. Hasain pa inyong knowledge and skills para maging professional at kumita gamit ang inyong mga social media accounts. At ang maganda, libre ito! Para sa iba pang detalye, mag-login lang sa TESDA.gov.ph o magtungo sa TESDA offices na malapit sa inyo.
This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Kayo po ay nakatutok sa usapang budget natin. Ako po si DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. At ako po naman si R. Vargas. Time check tayo, 6:17 na po ng gabi. Ayan live na live po tayo. Ibig sabihin, nagta-time check po kami ha. Napapakinggan po kami sa pamagitan ng Radyo Pilipinas 738 kHz sa pihitan po ng inyong mga radyo. Siyempre, sabay din po tayong napapanood sa TV at siyempre via Facebook Live ng PIA, RTVM, usapang budget natin page ng DBM. So at this point, ayan, excited ako. Dumako na tayo sa ating tampok na Budget Matters! Usapang budget natin. Budget Matters. Isa yan sa isinusulong ni Pangulong Bongbong Marcos para sa ating bansa. Mula nung kanyang unang State of the Nation address noong 2022 hanggang sa kasalukuyan, ay malinaw ang mandato na ito ng Pangulo para sa bagong Pilipinas. Tama ka dyan, Yusek Gades. Sa katunayan, abay kamakailan nga, sinabi nitong si Executive Secretary Lucas Bersamin na ito pong pag-improve ng ranking ng Pilipinas sa 2023 Corruption Perception Index ay dahil na rin Yusek sa digitalization efforts ng gobyerno. At saka kilala naman tayong mga Pilipino bilang top online users sa mundo. Kaya naman maswerte tayo ngayong gabi dahil malalaman natin yung mga digitalization efforts ng DBM. Kasama natin, ito po ay isa sa mga magagandang opisyales ng DBM. Siyempre, sa pangungunayan ni Sec. Mina Pangandaman. Ayan, kasama po natin ang Functional Group Head ng Information and Communications Technology Group at Chief Information Officer ng Department of Budget and Management. Kasamahan natin sa ating pagseserbisyo publiko. Walang iba kundi si Budget Undersecretary Maria Francesca Del Rosario o mas kilala ng lahat bilang si Yusek Yusek Sasa Del Rosario. Yusek Sasa, maraming salamat sa pagpapaundak ng aming paanyaya. Magandang gabi, Yusek. Magandang gabi sa ating lahat, Yusek Goddess and R. So yan, gabi po. excited tayo ngayon dahil... Dalawang Yusek ang kasama ko. Wow. Isang veteran journalist Baka naman. lumabog na ako dito. Well, actually, Yusek Sasa, nabanggit natin kanina, pag-uusapan natin yung digitalization efforts ng gobyerno. Bago po tayo dumako dun sa usapang digitalization efforts ng DBM at ng ating government, unahin na natin yung topic na malapit po sa puso at bituka ng bawat Pilipino, ang internet access. Internet access. Kanina, ibinalita po namin yung tungkol sa 2.5 billion pesos na budget para sa Free Public Internet Access Program ng DICT. So, ito po yung libreng Wi-Fi para sa lahat. Ano po ba yung pangunahing layunin ng programang ito at paano po ito magiging kapaki-pakinabang para sa ating mga kapwa Pilipino? Okay. Nung mga nakaraang taon, nagpasa yung Kongreso ng Free Wi-Fi Access Act. No? So, ito, yung pondo nito, nanggagaling sa mga fees or yung mga license fees na binabayaran ng mga telecoms providers natin. So, parang yun yung contribution ng mga telcos
para sa ang tawag dito ay spectrum users fee, no. Alright. So ito yung pinanggagalingan ng pondo nitong free wifi. Ang target ng free wifi law is parang lahat ng mga state universities and colleges, pati ang mga public spaces and mga barangay areas and so on, makatanggap, no, ng free wifi subsidy. Actually investment to ng gobyerno para malagyan ng mga wifi lahat ng mga public spaces, especially lahat ng mga state universities and colleges. Dahil naniniwala rin ang ating gobyerno na dapat lahat ng mga estudyante natin ngayon may access sa wifi. Actually ngayon hindi nabubuhay yung mga tao, especially mga bata nang walang wifi. Ang una nilang tinatanong sa establishment or sa kung saan man sila pumunta ay ano yung wifi password. At malaking tipid din yan, Yusek, no? Kasi kapag may access sila sa free wifi, of course, hindi na sila magsasubscribe sa yung mga data promos na magagastusan pa sila ng load, no? So malaking aluwan yan dun sa balikat ng ating mga estudyante at pati na rin ang kanilang mga magulang. And let's face it, mga Yusek, pag sinabing free, abay gusto ng mamamayan yan. Isa ako sa may gusto pag narinig ko yung free, di ba? Free wifi. Abay, good news yan. Sana sa lahat din ng mga public transport terminals, no? Yung mga bus terminals, jeepney terminals, even mga tricycle terminals sa mga LGs, magkaroon din. Yes. Yun din po yung target ng programang ito para lahat ng mga publiko na makakagamit nitong free wifi. No? Buong bansa ito. Yes, buong Yusek. bansa. Even yung mga sobrang lalayong probinsya, no, makaka-benefit. Yes, oo. Medyo malaki tong pondo na to dahil ang investment nito ay yung backbone, meaning yung mga fiber optics, yung mga nasa submarine, tapos yung pagko-connect ka sa mga internet, yung mga routers, yung mga gadget, no, kung saan ko-connecta yung mga publiko. So yun yung yun yung components nitong proyekto na to. Kaya magbe-benefit din dito yung mga public workers, government workers as well, para mas mabilis nilang ma-deliver yung mga serbisyo na kailangan natin. Kapag sinabi mo, Yusek, yung fiber optic technology, so hindi na yan yung mga mahabang wire sa... Hindi na? Oo, kasi yun na sa wifi ilalim kasi na, hindi no? mo siya nakikita, Mga di ba? Oo, sabi na sa ilalim. Yan yung mga ganun na, no? Pero sa ilalim dapat siya para hindi rin sagabal, no, sa mga tao, no. So yun. Tsaka hindi po sa labat na makikita mo no? Pag ganyang nasa ilalim siya ng Opo. Tapos meron din po yung mga cell site. Usually ito yung mga parang antena, no, para dun ko-connect yung mga tao, yung mga gadget nila, dun ko-connect dun sa mga cell sites na ito. Maraming components po yan pero like kahapon po rin parang may balita na nag-launch po ang DICT rin at si Presidente nung submarine fiber optic cable para rin po mas mapabilis pa yung internet natin. Kasi ito po talaga yung parang kumbaga sa highway, ito yung semento. No, para pagdadaanan ng mga tao, para kapag kailangan mas malawak yung highway mo para mas maraming tao yung makadaan at the same time. Yes. So, yun po yung yung technology natin yun, nandadamay na pati submarines, no? Samantalang nung mga unang-unang panahon. Grabe yung outdated pa. So ngayon parang part talaga to, yung sinasabi ni Pangulong BBM na talagang pinopromote din ni Sec Mina yung bagong Pilipinas. Part yan, no? Kung saan yung ating mga kababayan makaka-benefit sa mga bagong teknolohiya na hatid ng gobyerno. At part ng bagong Pilipinas, yung pagsusulungan itong digitalization. Yes. Pero Yusek, pag pinag-usapan naman tong free wifi, paano siya makakatulong with regards sa usapin ng serbisyo publiko? So, ngayon, kapag may free wifi, so lahat ng mga tao maaari na makakonect sa mga portals ng gobyerno, mas mabilis. And then, yung mga kapwa government workers, mas mabilis din nila mabibigay yung serbisyo kasi may hindi na sila gagamit ng sarili nilang data. Resources pati. No? So kasi free nga.
actually mas benefit dito yung mga estudyante. Kasi sa mga SUCs talaga, public school yung target nito, para hindi na sila gumastos din, 'di ba, sa mga Malaking sa data. tulong. Kasi para maka-research sila. Marami pa rin kasi tayong mga schools, no, kahit yung sa amin sa Pampanga. Meron pa rin talagang nag-online classes eh. Hybrid, no? So, marang mga 3 days na face-to-face, tapos may 2 days na online. So, syempre, malaking tulong yan kapag wala silang internet connection sa Correct. bahay. Pupunta lang sila dun sa isang spot kung saan merong free wifi at doon makakapag-attend sila nung kanilang klase nang walang, 'di ba, nang walang sagabal. Oo nga naman kasi nung during pandemic time, nung lockdown kung saan online yung mga klase, abay pahirapan ng internet usage sa ano ha. So malaking tulong talaga. Tsaka ngayon, karapatan na ang internet ng wifi. Kasi parang mawawalan ka ng impormasyon kapag wala kang wifi. So ngayon, sa ganitong proyekto, mas pinaingtig pa ng ating administrasyon yung karapatan ng bawat Pilipino na magkaroon ng impormasyon. Yan. Sa ating department naman, sa DBM, USEC SASA, ano naman po yung mga ginagawa ng DBM under the leadership of Sec Mina para po matugunan yung mandato ni Pangulong BBM na full digitalization of government services? Yeah, so sa DBM, meron tayong medium-term IT Harmonization Initiative. So ito, tinutulungan natin lahat ng mga ahensya na magkaroon ng tamang pagbabudget, no, ng kanilang digitalization projects sa bawat ahensya. So tinutulungan natin to kasama ng DICT tsaka ng NEDA para hindi siloed o hindi kanya-kanya yung mga proyekto. So kung yung mga proyekto na magkakatulad, igugrupo natin para mas makatipid din po yung gobyerno in terms of budget, ganyan. Tapos po sa DBM, meron din po tayong ang presidente nag-sign siya ng executive order, no, 29. Ito ang Integrated Financial Information Management System. So ito ino-automate natin yung pag-deliver ng mga budget sa bawat ahensya at para rin transparent, no, so yung mga paggastos nila sa kanilang mga budget para makita rin po natin real time kung ano kung anong ginagastos nila, paano nila ginagastos ito. Kasi yun din po yung rin natin, yung trust ng gobyerno natin ngayon is more on the open government, no? Transparency. So, with digitalization, nakakatulong ng sobra yung efforts natin para maging transparent. And then yun din po yung sinabi ni Executive Secretary na ang reason bakit umangat yung index natin on yung perception, no, sa corruption is nag-improve na hindi na tayo mas nagiging corrupt yung perception ng mga tao sa atin dahil mas transparent tayo using digitalization tools na ito. Opo. Babanggit ko lang, no, malaki ang naitutulong talaga ng technology and yung internet connection, yung online yung push natin for digitalization. Like dun sa mandato po natin sa DBM, 'di ba, we are the ones managing the release of the local government support fund. Di po ba? So dati, kasi tanda ko po yan dahil noon bumisita po ako, nag-courtesy call po ako sa isang mayor sa Bolinao, sa Pangasinan. Nagkaroon po ng team building doon this was last year. Tapos nabanggit po sa akin nung mayor po na nakausap natin, na noon daw, meron daw mga lumalapit na tao sa kanila. Tapos, nagpo-project na kaya daw nila na magpalabas ng budget from DBM. Basta, bibigyan lang sila ng specific amount. So, yan po yung mga iniiwasan ni Sec Mina, yung mga middleman na tinatawag o yung mga fixer. 'Di ba? Yan yung mga scammers. Well, ngayon, kaya po 'di ba tama ba yung ginawa ninyo ng LGRCB, yung sa office din ni Sec Wong, yung DRSL portal kung saan po yung pagre-request mo ngayon ng pondo para sa iyong lungsod o municipality ay through online portal na. So hindi ka na syempre mawawala na yung tawag nito, yung
undue influence ng any individuals in between eh. Kasi online na. So kung gustong mag-request ng budget, halimbawa yung mayor gusto niyang magpatayo ng farm to market road at naayon naman yan sa guidelines ng DBM. Syempre magla-login na lang siya dun sa DRSL portal. Siya mismo, no? Siya yung may, di ba tama po ba, Yusek, yun yung binibigyan nyo sila, yung chief executive mismo, yung binibigyan ninyo ng access dun sa DRSL portal to make sure na tamang tao yung nagre-request at ang kinakausap ninyo. Yes, tama ka, Yusek Goddess, no? So, sa proyekto nito, kasi gusto ni Secretary Mina, mawala talaga yung mga fixer, no? Tsaka yung corruption sa departamento. Kaya, nag-create kami ng isang portal. Ito nga yung Digital Request for Local Government Support Fund. So parang ngayon, kapag kumari, kailangan mo makita yung status ng request mo, may punta ka lang dun sa portal kung nasan na siya. Hindi yung tatawag ka or may bigla na lang susulpot na fixer. Diba? So, titingnan mo lang, very transparent po talaga. Kapag may human intervention kasi sometimes, hindi ko naman nilalahat po, no? Pero kasi pag nagkakaroon ng ganun, minsan, di ba, medyo hindi pa lumalabas yung budget mo. So, kunyari, meron kang kulang pa na document or may bine-verify pa yung DBM, tapos may tatawag sa'yo, sabihin, Mayor, kayang-kaya kong palabas yun sa DBM basta alam mo na. Yung mga ganyan no? Yun yung iniiwasan natin bagong Pilipinas nga no? Para hindi na tayo nalulugmok dun sa, correct, 'di ba, yung culture of corruption na matagal nang nag-plague sa ating bansa. Ako personally, Yusek Goddess, Yusek Sasa, natutuwa ako, yung naobserbahan ko, pag pinag-uusapan yung digitalization, abay itong ating bansa hindi na rin pahuhuli dun sa mga mauunlad na bansa. Tama ba yung observation kung gano'n? Opo. Actually, kung makita nyo po yung mapa ng mga fiber optic cables, tayo po yung parang hub. Kasi nasa gitna tayo ng Pacific Ocean. So, yung mga providers ng galing sa Amerika na gustong kumonek sa Asia, sa atin po talaga dumadaan. So, and then tayo po talaga yung parang hub or melting pot ng mga ganitong mga digitalization companies sa all over the world. At syempre, number 1 nga po tayo sa Facebook users o correct. sa TikTok. So, tayo pa ba yung papahuli sa internet connection? Hindi tayo papahuli sa correct. Magugulat ka kahit mga kasambahay nyo, mga high-tech na rin, di ba? So talagang kailangan itong ganitong digitalization. Pero Yusek Sasa, itong para sa kabatiran ng ating mga tagapanood, tagapakinig, itong Budget and Treasury Management System o BTMS, ano naman ito at paano ito nakakatulong sa DBM? So, ito po yung core system or yung parang central na sistema ng IFMIS, yung Integrated Financial Management Information System na sinaynan nga po ni Presidente na EO, na Executive Order. So, ito po, it's a budget execution platform. Meaning dito po dito po makikita ng mga bawat ahensya kung kung nasaan na yung SARO niya, NCA, kung may magkano yung pondo na binigay sa kanya ng GAA, ng Kongreso, tapos yung mga releases po natin kasi may mga provision po kasi sa GAA na hindi naman automatic na ibibigay sa mga ahensya. Kailangan may mga requirements silang kailangan ibigay guidelines, sa IRR. Guidelines. So, doon po, isang portal po ito para doon na po magsasubmit na lahat, pati yung mga payments, especially yung mga kailangang bayaran ng mga gobyerno, ng mga ahensya natin. Doon na din nila ilalodge. Pati ang pinaka-importante dito yung reporting. Ito yung reports na to, ito yung mga financial accountability reports, budget execution planning, meaning ito yung parang banig, tawag namin banig. Yung banig kung paano nila ginagamit yung kanya-kanyang pondo. So mas kapag real time po ito and automated, mababawasan na yung errors. Diba? Okay. Siyempre, kasi manual usually ngayon Actually ngayon, ang mga ginagawa ng mga ahensya, may dalawang sistema. Doon sila nag-i-input. Pero ngayon, dapat isa na lang para hindi na duplicate, and then hindi na rin prone to error yung mga data.
So kapag may tamang data na tayo, mas mabilis yung decision making ng ating mga heads of agencies, makikita nila lahat. O magkano pa yung ang tawag namin dito yung utilization rate, no? Yan Oo, importante 'yun kasi itong mga data na to, ginagamit din to ng mga economic managers para to determine kung tataas ba yung inflation or kung mag-intervene ba sila in terms of policy, ganun. So these digitalization efforts, Yusek Sasa, not only promote transparency and open governance, this also promotes accountability on the part of the government agencies. Kasi nabanggit ni Yusek Sasa kanina yung utilization rate eh. Ayan, isa na namang di ba? Parang budget term na tinatawag kung ano yun, di ba? Bagong kaalaman din sa ating Bagong mga kaalaman yan. tagapakinig. Utilization rate, ibig sabihin kung ilang percentage ng pondo na nakalaan dun sa government agency na yon yung nagamit nila for the entire fiscal year. Yes. So kapag mababa yon, syempre yun po, halimbawa, sa isang ahensya, binigyan mo, for example, ng 10 billion pesos na budget for 2024. Tapos kapag nag-review ang DBM ng budget for 2025, makikita mo na, 10% out of 100% ang naggastos nitong agency na ito. So there may be something wrong. So that will guide us, no, dun sa decision making kung kailangan pa bang tumaas o medyo bababaan natin ng, 'di ba, parang isa sa mga metric 'yun para malaman kung kailangan bang taasan o babaan yung budget nila for the next year. Tama po, no? To add to that, Yusek, sa sistema na to, mas makikita rin natin na kung ano man yung mas kailangan pa ng ibang ahensya or kung wari, may mga kalamidad, yung mga quick response fund, ganun. So makikita natin doon, kasi dahil yung data real-time na, ma-analyze natin ng mas maayos, anin bang region o probinsya yung mas kailangan ng mga ganitong klaseng pondo, ganun. So hindi lang siya talaga pang transparency, no? In fact, parang mas makakatulong pa siya sa mga ahensya o mga probinsya natin or mga Pilipino na mas nangangailangan ng pondo. So this is your government working now, no? Kasi ngayon, I'm sorry, but before kasi, kapag gusto mong malaman kung ano yung performance ng isang agency ng gobyerno, when it comes to budget utilization, medyo mahirapan ka Kasi tawag ka, pupunta ka dun sa agency, malaman mo, ilang percent na ba ng budget ko para ma-gauge mo rin yung performance nila, no? So, even yung media, nahihirapan pag ganun Kasi kailangan, paano pag yung agency, kahit na sabihin mong we're promoting transparency, ayaw nilang sabihin kasi mababa. So, mahihirapan So, yung source of yung information gathering, medyo mahirap, di ba? On the part of yung media, yung stakeholders natin, general public, di ba? Ordinary Filipinos. But now, given these digitalization efforts that this government and the DBM are promoting and implementing, talagang makikita mo na somehow na nagre-reach out yung ating gobyerno sa mga ordinaryong Pilipino, which is a way of telling them that this is your government, we are here, we are giving these information to you. Huwag kayong mag-alala, nagtatrabaho kami. Parang we are making things easy for you. Yes, and we will not tolerate kapag meron mga mababagal o merong mga ahensya na hindi masyadong nagpe-perform ng maayos. Tama po. Tama. In fact, Yusek, may isa pa, if I can add another project, yung digital information and for monitoring and evaluation. Kasi dito, DIME. Yan yung Project DIME. Actually, ito po yung flagship project ng Open Government Partnership. Kasama po natin yung mga civil service organization dito. In fact, tinanong po namin sila, mga civil service organization, anong gusto nyo makita? Para ito yung i-develop namin. Ibibigyan namin kayo ng dashboard or kung ano mang kailangan nyo makita na data para ready po ang gobyerno na accommodate yung mga ganong data na kailangan. Tingnan mo kung gaano ka-participative yung government din ngayon, no? Sa atin sa DBM, no, through Secretary Mina, yan kasi ang gusto niya, yung quality citizen participation. 'Di ba gusto niya dun sa budgetary process, hindi lang yung mga technocrats, hindi lang yung officials, hindi lang yung mga chief executives ang kasali sa pag-craft ng national budget
kailangan kasama rin yung mga stakeholders, yung publiko, yung mga non-government organizations para nalalaman natin ano ba yung mga talagang proyekto o programa na kinakailangan on the ground. Para yung budget natin, 'di ba, may ginagamit nga tayong hashtag ngayon, yung hashtag budget ng bayan, budget na maaasahan, budget ng mamamayan. Paano mo masasabing budget ng mamamayan kung di naman sila involved dun sa process ng planning, 'di ba, and implementation of it. So, this is I am nasa DBM ako, pero kapag naririnig ko talaga si Yusek Sasa and si Sec Mina discussing these yung broad digitalization plans and programs ng DBM and the entire bureaucracy, nakakamangha at nakakatuwa, nakaka-warm ng puso na mapakinggan kasi parang it gives us a glimpse of hope for the future. No, bagong Pilipinas nga no. Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Ayan. At siguro last question na, Yusek Sasa, hindi na namin sasakupin pa yung maraming oras ninyo at di na namin kayo maabala. Kanina pa tayo nag-uusap about digitalization. Ito bang digitalization project ng DBM, Yusek Sasa, ay na-implementa na, or kung hindi pa, kailan po yung target para maipatupad itong bagay na ito? Ini-implement na po natin ngayon to. Actually, in IT naman, hindi naman siya one time big time na na okay, ito na. So may mga tools tayong mga na-procure. Itong mga tools na to, dine-develop ng mga developers. Ito yung mga ginagamit nila para gumawa ng mga portal, yung mga data, inaayos nila para madaling ma-access ng mga ibang ahensya o kahit sa amin, sa within DBM. At saka, yung BTMS naman, ang rollout nito, magsisimula tayo this year. No? So yun po yung pangako natin sa sa Kongreso. Tinanong kasi nila ang DBM kailan ma-implement. So yun po yung pangako natin, no. So sa ating mga kababayan din. Para rin mas mapabilis natin yung serbisyo ng ating ng mga ahensya. Kasi ang kliyente po ng DBM ay mga ahensya. Para pag mabilis po yung pag-download ng pondo sa mga ahensya, mas mabilis din po yung pag-serbisyo ng mga ahensyang ito sa mga ating mga kababayan. Hindi lang natin kanina, nabanggit mo kasi Yusek Sasa yung procure di ba? So parang naalala ko pala, di ba yung isang component ng Government Procurement Reform Act, di ba yung ating pinupush ngayon for reform, no? Nababanggit lagi ni Sec Mina yung e-marketplace ng PSDBM, napakalaking napakalaking development, no? Under the leadership din ni PSDBM Executive Director Dennis Santiago. Ano po yung e-marketplace na yun? Maikling-maikli lang yung Sasa kasi very exciting na project yan Tsaka ano yung magiging benefit niya compared to the current system? Basically, para siyang online shopping, pero pang-government. Parang na common supply. So, kailangan mo ng utility van or vehicle, dun ka na lang o-order. Kung kailangan mo ng toilet paper, ng Ngayon, mano-mano pa, no? Ngayon, siloed din. Actually, meron na rin silang, they call it virtual store. Pero ang gusto kasi nila Secretary Mina and then ni ED Dennis ay na mas ma-open pa, no? Kaya e-marketplace para siyang Lazada o Shopee for pero government yung stakeholder or yung customer niya. At then mas mabilis din po makakapag-procure yung mga ahensya para mas tumaas yung utilization rate ng ating mga correct. Tutulungan sila ng PSDBM dyan. Actually, marami nagtatanong na, 'di ba, yung syempre ang PSDBM, ang daming mga plano ni Sec Mina at ni ED Dennis na mga reforms dyan And maraming mga nagsasabi na napakalaki na ng improvement. At makikita mo naman with the projects and programs that they are proposing and yung mga revisions nga dun sa law na minsan nagiging bottleneck when it comes to project implementation and utilization no? Kaya napakalaking tulong talaga ng digitalization efforts. So, Yusek Sasa, ano po yung inyong mensahe? Simpleng mensahe po para sa ating mga kababayan. So sa mga ating kababayan, sana suportahan niyo po ang ating administrasyon, no, sa ating digitalization efforts. Hindi siya madali.
Actually, kasama natin sa kampanyang ito ang ating ang partners natin sa private sector, plus yung rin yung mga fellow government workers na excited na rin po mag-digitalize. Ang hinihingi lang po namin sa ating publiko ay yung suporta in terms of yun nga, open participatory budgeting. So And faith, parang no? have faith lang. Galing po ako sa private sector, so ina-apply ko po yung mga natutunan ko sa private sector dito sa gobyerno. Actually, ang sabi ko nga po sa team namin, ngayong administrasyon ang perfect time to digitalize and to make reforms. Kasi kami rin po galing din po kami sa galing din po ako sa telco and the banking space. So marami po talagang tumutulong sa atin. So sa mga ating mga kababayan, pagdasal na rin po natin ng ating mga leaders na sana tama yung mga desisyon natin, and yung rin po yung mga policy and reforms na sana rin po ang ating lehislatura ay umayon or sumuporta in terms of yung mga dapat na batas na makasuporta sa digitalization ng ating bansa. Naku, napakagandang pakinggan. At alam mo, Yusek Sasa, maraming salamat sa iyong oras. Alam nyo, ma-share ko lang, noon, nung unang beses kong narinig na nagsalita si Yusek Sasa during yung parang first Execom meeting ng DBM noon, no? So nile-layout niya yung mga plano nila ni Secretary Mina dun sa digitalization, para sa digitalization programs ng Department of Budget and Management para makabenefit yung bureaucracy. Tandang-tanda ko noon, sabi ni Yusek Sasa, maraming mga parang a lot of people or a lot of administrations have tried. Di ba? Parang gano'n something like that. A lot of people tried to initiate reforms. But ngayon, what is the difference? Baka kasi sabihin nila, hindi may implement Anong difference ngayon? Bakit malakas ang loob ko na sabihin na may implement to ngayon? Tapos ang sabi niya, tinanong siya, bakit? Tapos ang sagot ni Yusek Sasa, because I am here. Oh, di ba? That's women empowerment at its finest, na talagang, isa sa mga pinagmamalaki natin talaga sa DBM. Marami tayong mga kababaihan na empowered gaya ni Yusek Sasa at ni Sec Mina. At naipaliwanag niya ng gusto yung mga bagay-bagay na dapat malaman ng ating mga taga-subaybay, Yusek Gades. Oo, I'm sure maraming natutunan ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito, no, R? Maraming salamat, Yusek Sasa. Ako rin personally, marami akong natutunan, lalo na itong pinag-usapan natin with regards sa digitalization efforts ng Department of Budget and Management. Yes, R, and as mentioned, itong digitalization effort ng DBM ay naaayon sa mandato ni Pangulong Bongbong Marcos. Correct. At hindi pa po tapos ang ating talakayan tungkol sa budget. Sa susunod po, usapang personal at budget at business budget naman yung ating pag-uusapan. Abangan po ninyo ang ating budget talks kasama ang kilalang motovlogger. Walang iba kung hindi si RJ Salonga, o mas kilala sa kanyang vlog na Jawo Motovlog. Yes, wag po kayong aalis dahil magbabalik pa ang Usapang Budget Natin. Dahil budget natin ito. Personal na ibinalita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na natupad ang kanilang usapan ni Crown Prince Mohammed bin Salman hinggil sa pagbibigay ng insurance claims sa mga OFWs na nawalan ng trabaho sa Saudi Arabia noong 2015. Patuloy na ang pangako ng Crown Prince ng Saudi Arabia, ang pangako niya sa atin na ibabayad nila yung insurance claims. Kaya magandang balita ito para sa ating mga OFW sa Saudi. Ang tagumpay na ito ay bunga ng matinding pagsisikap ng ating pamahalaan, partikular ang Department of Migrant Workers, na pangalagaan ang kapakanan ng lahat ng OFWs sa buong mundo. Nakaprocess na ang Overseas Filipino Bank at Land Bank ng 1,104 Alinma Bank Indemnity Check. Yung Alinma Bank yung ginagamit sa Saudi Arabia. Ang halaga ng mga na-release na cheque is 868,740,000
40,544. In pesos na nai-release na. 1,104 ang na-clear na at credited. Yung 843 doon, nabayaran na. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Welcome back! Kayo po ay nakatutok sa Usapang Budget Natin. Ako po si DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. At ako po naman si R. Vargas. Isa na naman pong very informative segment ang ihahatid po namin sa inyo ngayon ni Yusek Goddess. That's true, R. Oras na para sa ating Budget Talks. Usapang Budget Natin. Budget Talks. Sa Budget Talks ay mas ilalapit po natin ang usapang budget sa ating mga kababayan. Tama ka dyan, Yusek. Walang ibang paraan upang ma-achieve natin ang goal na yan kung hindi tayo kumausap din ng mga taong nagsisilbi namang inspirasyon sa marami na mapaunlad yung kanilang pamumuhay. Kaya naman po, napakaswerte natin ngayong gabi dahil napaunlakan tayo ng isang kilalang vlogger. Yes. Very unique ang kwento niya ha. Alam niyo, witness ako dyan. 2019, nagsimula siyang mag-vlog tungkol sa kanyang buhay bilang delivery rider. Pero ngayon, ako naman, wala pa sa dulo ng kuko niya yung number of followers ko, no. Mayroon na siyang over 6.1 million followers sa kanyang social biruin niyo yun? media sites. Ang tinutukoy ko po ay si RJ Salonga o mas kilala natin bilang si Jawo Motovlog. Jawo, welcome sa Usapang Budget Natin. Gandang gabi po sa lahat po na mga nakikinig dito sa Usapang Budget. RJ, over 6.1 million followers. Okay, that's a feat, ha? Pakikwento nga sa amin kung paano ka nagsimula at bakit naisipan mo na mag-vlog? Actually, yung time ng pandemic kasi wala po talagang work. Ang nakalabas lang po niyan is yung mga essential like yan, katulad ng mga sa hospital, katulad ng delivery riders kasi sila po yung kailangan mag-provide ng mga gamit and mag-provide ng food habang nasa loob po yung mga tao. So, naisip ko po na mag-grab that time and vlog na rin the same time para makapag-inspire ng tao na pwede pa palang magtrabaho kahit pandemic or kahit merong meron tayong yung COVID-19 that time. So, ayun, kasi yung iba nawala na ng pag-asa, nawala na ng trabaho, nawala ng pandemic. So, parang ito yung parang way ko para makatulong na rin at the same time sa mga tao na pwede silang makapag-work through Grab Food. And ako naman po, nabibigay po sa kanya yung mga information kung paano mag-apply, kung magkano kinikita, and everything po. Sa totoo lang, no, isa ako dun sa milyon-milyong followers nitong si Jawo. Nasubaybayan ko kasi yung pagbabago na rin ng kanyang buhay. Bilang nagsimula rin sa maliit, Jawo, ano yung maipapayo mo sa ating mga kababayan kung paano maging matagumpay sa napili nating propesyon? Number one lang is yung pusuan nyo lang. Pusuan nyo lang yung ginagawa nyo. Kasi pag pinusuan nyo, yung masaya kayo dun sa ginagawa nyo, yung the rest will follow. Huwag nyo habulin yung pera. Kasi pag hinabol yung pera, mas ma-frustrate lang kayo at minsan tatamarin kayo pag hindi nyo nakuha yung goal nyo. So, maging maging masaya lang kayo sa ginagawa nyo. Maging, happy lang kayo. Kumbaga, yung buong puso nyo gawin yung gusto nyo gawin. Kasi pag napipilitan lang kayo, mahirapan kayo magtrabaho, mapapagod kayo. Pag sa ginagawa nyo, pag pinupusuan nyo yung isang trabaho, mas kahit pagod kayo, masaya pa rin kayo. Ganun yun eh. Magkaiba yun eh. So, pag masaya kayo,
kahit pagod kayo pero masaya ko. Meron namang work na pagod ka kasi hindi ka masaya. So, kaiba po yun. So, mas maganda pag pusuan nyo yung trabaho nyo, pusuan nyo yung ginagawa nyo kasi the rest will follow. Yes, Jawo. So mahalaga no na pag nagnenegosyo ka paano ba 'yan? Magnenegosyo ka ng gusto mo talaga at yung hilig mo rin. Yes po, katulad ko po, nagmomotor po ako. Ang ninegosyo ko po is more on helmets, yung mga accessories, yung mga ginagamit po sa pagmomotor. Unang-una, pwede nyo pong gamitin yun habang nagpo-promote kayo. At the same time, kumbaga yung hilig ko sa pagmomotor, madali lang ibenta through kasi alam mo yung ginebenta mo, alam mo yung gusto mo. So kung magbebenta ka, dapat yung kung ano mo yung talaga yung ano mo. Kaya sabi ko kanina, yung pusuan mo yung ginagawa mo, pati syempre yung binebenta mo, dapat ang gusto mo rin para at least madali mong ibenta sa mga tao. Kung mas benta sa'yo, dapat mas madali mong mabebenta sa iba. So ayun, mas magandang gawin niyo kaysa yung hindi mo alam yung produkto mo. Although alam mo pero hindi mo gusto. So mahihirapan ka talaga. So dapat gusto mo yung isang bagay na binebenta mo. Pero hindi po langad sa kaalaman ng lahat na yung vlogging, kapag naging successful, talaga magiging source of income na rin. Ano yung natutunan mo, Jawo, tungkol sa paghawak ng pera simula nung kumita ka na sa vlogging? Ayun, yung after ko pong kumita ng sahod sa vlogging po, lahat po yun ininvest po namin agad sa negosyo po agad. So kasi ano nga po lagi po namin iniisip na hindi permanente po yung vlogging, hindi rin siya laging sikat kasi dumadami din po yung vloggers, dumadami rin yung kakompetensya and hindi naman lagi tayong sikat. So mas buti na kahit paano meron tayong may tayong negosyo para kung sakaling man mangyari yon meron tayong stable business na nagpo-provide ng source of income. Jawo, nakikita ng marami mong mga taga-subaybay, nakikita namin no, na bukod sa talaga namang entertaining yung content na ibinibigay mo, abay nagbibigay ka rin ng good vibes at saya at tumutulong sa mga kapwa mo rider. Minsan nga ba nagbibigay ka talaga ng helmet o bakit mo ba ito ginagawa, Jawo? Ayun, gaya ng sabi ko kanina, nagnenegosyo ako ng helmet, gusto ko yung ginagawa ko, nagmomotor po ako. So, bakit naman hindi ko i-share sa iba? At the same time, kasi ganun din ako before, yung GrabFood days ko, GrabFood rider ako, hirap po ako makabili ng brand new helmet kasi mas pinaprayo ko yung syempre yung family ko. At the same time, yung income ko is limited lang sa daily life ko. So, yung helmet na ibibigay sa akin, binigyan ako before ng isang si Chip, basta ang pangalan po niya Chip, binigyan ako ng helmet, brand new po yun. And sobrang tuwan-tuwa ako. Ang sabi niya sa akin, sabi ko po muna sa kanya, Chip, balang araw babawi po ako, bibigay ko yung helmet na binigay niyo, babayaran ko po ito ng kung magkano po ito. Sabi niya, wag mo nang bayaran kasi mas maganda i-give way back sa iba na lang. Kumbaga, instead sa kanya, sa iba ko na lang ibigay or kung ano yung ginawa niya, gawin ko rin sa iba. So, ganoon ang ginawa ko. Every time na mayroon akong helmet na ini-sponsor sa akin, instead na ibenta ko, binibigay ko na lang. Same time, na-share mo rin na nakapagpasaya ka, nakapag-share ka pa ng blessing. So double purpose na rin siya. Nakapagpasaya ka na, nakatulong ka rin. So mahalaga na yung budget sa budget ng pamilya no, magtatanong tayo. Kung paano ito i-allocate, dapat talaga ba nag-a-agree yung husband and wife? Tama po. Kasi para hindi ka magulat, syempre baka magulat ka, ba't may biniling kang tubig? Diba, wala kang permiso. So, ano yun, sa amin, kailangan at least alam namin na may dalawa ko po kami ng wife ko. Kumbaga, pares po kami mutual po yung decision namin pagdating sa budgeting. So, pag meron po kaming gala, may gagastin kami, meron kaming pantulong, kumbaga naka-budget po siya. So, kami dalawa po yung nagbabudget po sa negosyo, lahat po. So, kung aalis kami, lahat po ng naka-budget po.
Alright. Maraming salamat sa iyo, Javo. Maraming salamat, RJ, sa iyong pagsama sa amin. Salamat sa iyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Javo Motovlog. At dyan po nagtatapos ang pinakaunang pagtatanghal ng ating programa. Samahan niyo po kaming muli sa susunod na Biyernes alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito pa rin sa himpilan ng Radyo Pilipinas sa TV. At syempre via Facebook Live ng PIA, RTVM, Usapang Budget Natin page ng DBM. Ako po si Yusek Goddess Hope Libiran. At sana po ay may napulot kayo at natutunan sa aming mga ipinresenta sa inyo, sa mga tinampok namin sa aming programa ngayong unang pagtatanghal natin, Yusek. Ako po naman si R. Vargas at ito ang Usapang Budget Natin. Usapang Budget Natin. Kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas. Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Service announcement. Good news para sa mga vloggers at aspiring